Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Congressman Leandro Legarda Libeste. Tungkol ito sa INC rally sa liwasan ng Bonifacio kahapon. Mahigit 15,000 na tayo dito sa liwasang Bonifacio as of 5 p.m. na nakikiisa para sa transparency, accountability at democracy. Inaasang lalampas ito ng 20,000 ngayong gabi para ito sa lahat ng Pilipino. So, may drone shot na ipinakita. Ang dami. Punong-puno na ng tao yung liwasang Bonifacio. Halos hindi na mahulugan ng karayom. Yan ang tunay na rally. Compared mo yung White Ribbon March ba yun? Yung last week na nilangaw. Mga 3,700 lang daw estimate ng NCRPO. So, mapayapa ang rally ng Iglesia ni Cristo na sinamahan ng iba't ibang religious denomination. Ang dami ng post ngayon na nagkakalat. Yung pinsan ko nga, shout out ko, nurse na pinsan ko, Lani Laksamana. I am a Catholic, sabi niya. But I stand with Iglesia ni Cristo. Yes. Catholics, Protestants, Evangelicals, Muslim na kapatiran, marami ang nakikiisa sa ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo. Ang rallying ito, tatlong araw, nagpapayag ng suporta sa advokasya ni Senator Rodante Marcoleta na dapat ituloy ang investigasyon sa flood control scam. Dahil ang gusto ng Senado ngayon, yung nakaupo na, yung bagong majority, mag-move on na daw tayo. Kasi marami pa namang ibang katiwalian sa ibang mga proyekto. Tama na daw yun. Nagsisinungaling lang daw ang mga Brave 18 Marines. Move on. Sige, move on. Wala tayong magawa dahil kanila ang beat ngayon. Kaya pilit nilang inagaw ang liderato ng Senado para hindi ito maituloy. Yan ang kung bakit nagkagulo ang Senado simula nung May 11, natapos lang nung June 17. It's all about Senate leadership. Kasi nga nung nakuha ng Cayetano Black ang Senate leadership, yung Office of the Senate President talagang hindi iniwan ni Soto. As in, yung halos isang buwan na panunungkulan ni Senator Cayetano as Senate President, ni minsan hindi siya nakaupo, hindi siya nag-opisina sa Office of the Senate President. Hindi umalis. Kapit to ko si Soto. Ano ibig sabihin? Talagang plano nila talagang agawin. Kaya ang nangyari, yun na, pressure, kaliwat kanan. Tinakot, kaso, unang binirahan nila, Senator Jinggoy, hindi nagpadala. Tumayo sa kanyang prinsipyo. If this is the price I had to pay, so be it. Ikulong nyo ako, hindi ako babaliktad. Ayun, nakakulong. Ayun, dalawa. Pasensya na lang, kanya-kanyang prinsipyo ang tao. Kung tinanggap mo si Jesus Crispin na iyong tagapagligtas, ay bago ka nang nilalang, bago ka nang binuhat, o bago ka nang pagkatao dahil nawala na ang mga kaso mo. Ayun, nang dahil sa dalawa, nakuha nila ang Senate leadership, ito na ngayon, wala nang flood control investigation. Tama na. Sa panahong ito. Kaya lang, sabi ni Senator Marcoleta, kahit ikulong nyo pa ako, hindi ako titigil.
Yes, hindi tayo titigil, mga kaibigan. Manawagan tayo, hindi tayo tatahimik. Pera natin yun eh. Hindi naman pera ng mga lawmakers yan. Pinaghirapan nating buwis. Tapos ganun lang. So, kumusta? Ngayon, pang-apat na araw, meron pa bang rally? Sinerge ko, wala na pala. Tinapos na ng Iglesia ni Cristo 3 days rally lang. But to me, ano lang yan? Patikim. They have sent their message, Iglesia. Tingnan nyo, kakaunti lang yung number, 15 to 20,000. Kayang-kaya ng Iglesia ni Cristo mag-gather ng milyones. Malala nyo nung, I think January of 2025, yung dambuhalang peace rally nila para manawagan na huwag ituloy ang impeachment ni VP Sara. 2 million yun. Kaya huwag magkumpiyansa ang administrasyong ito. Kung sakaling ituloy nila, yung talagang nandyan na ang warrant of arrest, talagang isa-serve na, ikukulong na, o nakakulong na. Ito ang aking opinion. Diyan na bubuhos ang milyones na members ng iglesia na sasabayan ng sambayan ng Pilipinas. Basta ikulong na nila si Senator Marcoleta. Sayang, kung nasa Metro Manila lang ako, talagang mag-attend ako. Magsakripisyo rin ako. Konting bagay lang yan. Punta ka doon, mainitan, maulanan. So what? Kasi ang laban na ito, hindi para kay Marcoleta, hindi para sa iglesia. Para sa ating lahat. Anong kinabukasan ng ating mga anak at mga apo kung tatahimik tayo? Para ituloy nila yung ganyang ginagawa. Dapat tumayo tayo, tumindig, magsalita para once and for all, matigil na itong grabing nakawan sa kasaysayan ng ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna ni ang itsura sa gawas nga bahin. So atong sudlot. So karon mo na ni ang itsura sa ilang atop nga silupin lang. So muna na pod ni ang itsura sa trapal nga ilang atop. So diri na gid in taon sila magtulog. Muna ni ang ilang kahimtang. So karon atong tan-awon kay nagpatindog sila og bag-ong balay nga ilang pag-atupan sa natabang nga ug karon mo na ni ang iro nga among gihatag nga ilang iatop karon. So mo na ni ang ilang gipatindog nga bag-ong balay nga ilang pag-atupan. So naka patindog na gud sila sa ilang bag-ong balay. O karon umanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Salamat sa naghatag sa sin og malamat sa Ginoo nga nakabalay na gyud mi. Di nami maulanan. So ang inyong payag pila na nakabulan inyong payag nga silupin lang. Trapal. Dugay-dugay na gyud ni nga murag lima na gyud na kabulan. I-assemble ra nga sin aw nga kuan silupin aron na lang iatop. So karon nakabalay na mo og bago. Kabalay na gyud mi. So salamat kayo.